sino pa bang nandyan? O si James Dean Villoso. Ma'am Corito Season, ang dami ng gising ha. Ako naman ang almusal ko mangga. Kaya maraming salamat po kay Sir Rachi Kuna. Nagpadala ng mga giant na mga, ewan ko anong tawag dito, natanong ko si Camille, hindi ko alam ang pangalan. Sabi ko ba kalabaw? Hindi, malaki po sobrang laki ng mangga, pero masarap ha. Sir Rachi, maraming salamat po sa ipinadala mong mangga sa amin ni Bigornia ha. Thank you, maraming salamat po. Kausapin na natin si dating FIVOLS Director. Naku po, tagal po sa FIVOLS ni Secretary ha. Ngayon po ay Department of Science and Technology Secretary Renato Soledum Jr. Hi Sec, good morning po. Long time no see. Good morning! Magandang umaga, Alvin, at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Opo, na-excite din po kayo doon sa istorya about sa lindol sa Mindanao. I know, medyo masamang pakinggan yung excite, pero galing po kayo sa FIVOLS, hindi ho ba? Nung pumutok po yung kinikwento nilang Moro Gulf earthquake, ano nyo na po, nabalitaan nyo na po dati nung FIVOLS Director pa kayo, Secretary? Ayun yung una kong encounter sa 1976 Moro Gulf earthquake na kung saan magnitude 7.9 to 8.1 ang estimate. At dito nakita yung talagang pangamba at pagkadelikado ng mga coastline areas ng Pilipinas sa tsunami kasi mahigit 5,000 ang namatay doon at 8,000 ang nawala o nasugatan. Kaya importante na talagang paghandaan ang malalakas na lindol dahil una sa pag-uga ng lupa, nakakasira ng mga gusali. Pangalawa yung threat nga ng tsunami sa coastal areas. Mas matindi pala yun, Sec, ano? Yung unang pagyanig dyan. I mean, yung recent history, mas matindi pala ang nangyari nung unang panahon. Anong year yun, Secretary? 1976, August 17. So yan yung prior to what happened yesterday. Yes, but before that, syempre, marami na rin mga earthquake events offshore ng Sarangani. Meron tayong 2023, no? November 2023, magnitude 6.9. Yan din sa lugar kung saan malapit sa epicentro. At nung 2017, ng April 29, nagkaroon ng magnitude 7.2 earthquake. Yan din sa lugar. So may mga pagkakataon na may malalakas na paglindol dyan sa Sarangani na nakasira ng ilang mga bahay at may mga pagkamatay din. Pero siyempre, kung pag-uusapan natin ay malakas, ay isa na ito sa pinakamalakas na nangyari. Related dyan sa pagkilos ng dagat ng Celebes sa Cotabato Trench. At paminsan-minsan nga talagang nayayanig ang General Santos City at probinsya ng Sarangani. Dahil maliban dyan sa Cotabato Trench noong 2019 naman, sunod-sunod naman na paglindol lang nangyari dyan sa may Cotabato area na malapit din sa General Santos. I'm sure you've seen footages of the reaction ng ating mga kababayan. Paano yung assessment po ninyo? Na may natutunan ba tayo sa ating paulit-ulit na earthquake drill based on the video that you've seen kung paano mag-react yung ating mga kababayan? Unang-una yung sa mga eskwelahan, marami ang talagang tama ang ginawa na nag-stay put sila sa gitna ng grounds na malayo doon sa mga building na posibleng bumagsak. Siguro maswerte din dahil hindi oras ng talagang nasa loob na ng mga gusali ang mga bata at nagkakaroon pala ng flag ceremony at mga programa dahil opening nga at nasa ground pa sila. Marami doon nag-stay put, umupo o di kayo dumapa upang hindi sila matumba. Pero meron din tayong mga kababayan na yung nasa dalampasigan, dahil nga may tsunami warning ay nanood pa. Opo. At hindi sila umalis. Although, maswerte na lang 1.48 meters, no? Less than 1.5 meters ang pinakamataas. Pero kapag may warning kasi, kailangan din umalis sa dalampasigan upang hindi tayo maabutan ng malalakas at matataas na alon. So may napansin ako sa mga video na talagang may mga taong nanood pa at nagbantay. So medyo may kulang pa, no? In terms of assessing the response of ordinary people, Secretary, parang may kulang pa. Anong nakikita mong solusyon para maging tama yung reaksyon natin? Kumaga yung ideal na reaksyon mo when you experience these kinds of earthquakes? Well, una-una, kailangang ipagpatuloy natin yung mga earthquake drill, no?
maganda na yung marami akong video na pinanood at ni-review at sa reaksyon habang lumilindol, no? Pero kailangan ding maintindihan ng ating mga kababayan na dapat lumayo sila sa mga posibleng matumba, mga poste, kawad ng kuryente, mga gusali. At least one distance na height ng structure, no? 1 to 1.5 height ng structure na pwedeng tumumba sa kanila ang dapat distansya nila. At siyempre hindi sila tatakbo at baka sila ay matumba. Pangalawa na kailangang paigtingin ay yung tsunami drill kung saan yung mga kababayan natin nasa dalampasigan, alam nila kung saan sila pupunta at anong gagawin. May mga napansin ako na pumunta sa dalampasigan at namulot ng mga naiwang mga isda. Mabuti nilang hindi ganun kataas ang balik ng alon. Otherwise, kung mataas yun, mabilis ang mga pangyayari at baka sila ay maabutan. Kung sa Metro Manila po nangyari yung 7.8 na magnitude, anong nakikinikinita mong pwedeng kahinatnan, Secretary? Yung magnitude na 7.8, hindi namin nakikita ito na manggagaling doon sa Valley Fault System, no? Mga 7.2 ang ating nakikitang mataas na paglindol. So, kunyari, may magnitude 7.2 na earthquake. Ang kaibahan ng nangyari dyan sa General Santos and Sarangani area, nasa dagat nasa dagat yung epicentro, kaya kunti lang talaga ang yanig ng malakas. Konti lang na lugar ang may intensity 8, yung Sarangani Province and General Santos. Pero kung sa lupa nangyari yan, mas maraming building ang pwedeng mag-collapse o di kaya ay maraming mga masisira, at yun yung pinakadelikado. Masyadong populated ang Metro Manila compared dyan sa Soc-Sargent area, at dyan natin makikita yung tindi ng epekto. Kahit 7.2 lang yan, mahigit 30,000 ang ating nakikitang epekto nito sa Metro Manila, at pwede pang madagdagan ng epekto sa mga probinsyang nasa paligid ng Metro Manila. Yung 7.8 scenario or mas mataas na scenario like magnitude 8 to 8.3, nakikita natin yan sa pagkilos sa Manila Trends, no? So kung ang titingnan natin yung possibility na magkaroon ng similar magnitude as nangyari kahapon sa General Santos, ano yan? Sa Manila Trends ang ating panggagalingan na source ng earthquake. Ano isabi mo yung 30,000? 30,000 deaths? 30,000 death ang ating senaryo sa earthquake na magnitude 7.2 na manggagaling sa Valley Fault System or sa West Valley Fault. Oh my goodness. Tapos, yung sa paligid ng mga probinsya, may estimate kami ng mga plus 20,000. So, close to 50,000 ang talagang immediate effect pagdating sa casualty. Sa injury, marami. Kasi nga, marami ding ma-expose sa pagbagsak ng mga bahagi ng gusali. Kaya importante talaga na isang lesson na dapat natin makuha, na dapat matibay ang ating mga bahay at ating mga gusali. Ang problema, Secretary, you can never tell kung kailan po yayanig. Hindi po ito bagyo na pwedeng may warning. Yung lindol, wala pong warning. Hindi ho ba? Tama yan. At ang kailangan dyan, ang best defense sa pagdating sa lindol ay masigurado na yung ginagawang mga bahay sumusunod sa building code, at yung mga nakatira o yung mga nakatayo ng bahay at gusali ay ine-inspeksyon at tinitingnan kung kailangang i-retrofit, i-strengthen o di kaya ay huwag gamitin. Secretary, we have 3 minutes left. Ano po? Pag lumindol, ang unang-unang dapat mong gawin ay duck, cover and hold? O ang unang dapat gawin kung nasa building ka, lumabas, takbo palabas ng building? Situational yan eh. Okay. Ang aming unang tinuturo, dapat i-assess kung ang building is structurally okay. Ibig sabihin, hindi siya magko-collapse. Kung nasabi na hindi magko-collapse yan at talagang sumunod sa building code, ang pinakadelikado dyan ay yung mga bahagi o piraso ng building o mga gamit na pwedeng matumba o mabasag at ikaw ay ma-injure o di kayo mamatay. Kaya ang sinasabi natin, duck or drop, cover and hold, kumubli sa isang ligtas na lugar, sa ilalim ng mesa o di kayo sa sulok na walang matutumba. Kasi kung ikaw ay nasa looban ng building o bahay at nasa taas na floor,
hindi ka makakagalaw sa tunay na malakas na lindol. Yung nangyari po na parang hindi na sila makatayo at matutumba sila, yan po yung intensity 8 na tinatawag, na delikado kapag tayo ay kumikilos. May mga namamatay po dahil nabagsakan. Pero kung sakaling kaya mo namang lumabas at na-assess naman na delikado talaga, kung kakayaning lumabas, na open ang area ang pagpupuntahan mo, di okay yon. Kasi minsan, paglabas mo at may mga building o di kaya ay mga bahay na babagsak paglabas ng sarili mong bahay, o di kaya ay punong bumagsak, delikado din yun. Kaya unang sinisecure ay yung ating katawan, ating ulo na hindi mabagsakan. Opo, kaya Kaya tama duck po. cover on hold talaga. Tama po, Sec, yung sinabi mong situational, ano po? Kasi kagaya niya, Yes. halimbawa nasa condo ka, nasa gitnang floors ka, 50 floors yung condo, nasa may 28 ka or 29 ka, paano yun? Bababa ka ba para tumakbo palabas or aakyat ka Hindi. para, paano ba yun? Wala, stay put ka doon sa lugar mo. Paano pag Kasi bumuho? Kaya nga importante na i-evaluate regularly kung matibay o hindi. Kasi imaginein mo yung steps ng hagdan, gumagalaw yan. Sa pagtapak mo, baka mahulog ka na o di kaya ay matumba. At imbes na mas wala kang injury, may injure ka. No? So importante po yun. Maging situational at maghanap ka agad ng bawat bahay, bawat kondo. Isipin mo kung lumindol, saan ka pwesto. Gagawin na natin yan. Isipin mo saan ka pwesto habang wala pang earthquake para kung lumindol, doon ka kagad. Tama po, dapat aware tayo sa kapaligiran kasi pwede na ang diskarte mo lumabas. Paano nung tumakbo ka, bigla kang nabagsakan ng kung anumang debris galing sa taas o di kaya nadulas O ka, di kaya nahulog ka pader. sa hagdan. O nahulog ka sa hagdan yan. Oo. Marami na tayong cases na ligtas dapat, pero dahil tumakbo, natumba yung pader, di kaya ay nahulog, di ba? So, importante na piliin yung pinakaligtas na lugar, doon ka kumuble, mag-drop, cover, and hold, saka lang lalabas kapag tapos na yung pagyanig. Very good. And dapat we'll have more of these reminders and discussion with experts kagaya ni Secretary from time to time para maging muscle memory na natin, Secretary. Ano po? Yes. Thank you, sir. Salamat po sa oras ninyo at mabuhay po kayo. Nice to see you again, Sec. Maraming salamat din. Mabuhay ka si Secretary Renato Solidum Jr. ng Department of Science and Technology o DOST. O ikaw, marunong ka ba bigon niya? Halimbawa, biglang yumanig dito ngayon sa Metro Manila, nandito ka sa booth ng DZM, anong gagawin mo? Magdadak cover? Kita mo? Takbo sa labas. Hindi nga eh. Kasasabi nga lang ni Solidum, di ba? Assess kung may pwede kang pagtaguan dyan. Kung tumakbo ka, paano pag nabuwal ka dyan? Ikaw pa naman, ang bagal mo maglakad. Oo, may problema. O sige, baguhin ko. Pag naglindol ka mo, kukunin ko yung mga mangga. Sinafety muna yung mangga. Ay, biro lang po yun. Mali po yun. Dapat Mali yun. pag-aralan mo, dapat may diskarte Kaya ka.